Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 18 ng Mayo, May 18, 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:41 ng umaga. Araw po ngayon ng linggo at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito kay Arnel Ignacio. Opo, ang title ko po ngayon ay 1.4 billion peso man Arnel Ignacio. Yan po ang title ko, 1.4 billion peso man Arnel Ignacio. Ngayon ay ako po ay nagpapasalamat at mayroon na namang example tayo na nasa harapan natin, hindi ba? Which is happening in the in our very own eyes, hindi ba? Para wala na tayong tatanungin. Opo. Nangyayari itong balita na ito ay nangyayari sa harapan natin ay maganda yan para maniwala tayo. Opo. Ngayon ay ano ba ang balita dyan? Ay ito po ang balita eh. Dating tauhan po ito ni Duterte. O tauhan ito ni Duterte. As OWA administrator. Yung ito eh. Yung overseas workers ito eh. Welfare Administration ata yan. Overseas Worker Welfare Administration ay siya ang itinalaga ni Duterte. Hindi ko na kinuha kung kailan siya itinalaga. Pero tauhan ito ni Duterte na hindi inalis ni Marcos. Opo, ay maraming nagtataka bakit ganun na ay siyempre ay bagong administrasyon ay dapat bago yung mga administrator. Opo, ay hindi inalis at yan nga ang nangyari. Ayan lang po sangkot sa maanumalya na pagbili ng lupa malapit sa NIA International Airport worth 1.4 billion pesos. Yan po. Kaya yan po ang headline ngayon ng balita. Kaya siya tinanggal o ang sabi ng iba ay nag-resign. Pero kahit na ano pa yan ay hindi maaalis yung may complainant kasi na ordinaryong manggagawa lang sa OWA. Ikinumplain yung pagbili ng lupa dyan. Opo, dyan sa malapit sa Ninoy Aquino International Airport. Ayan po. Ang sinabi ko po kanina ay ako ay natutuwa dahil may example na naman tayo. Pero actually, hindi nakakatuwa eh. Opo, hindi nakakatuwa yung ganyan kasi nga corruption po yan eh. Hindi ata dumaan sa board o binaliwala ang board ay sigurado na yan na corruption yan na dapat imbestigahan yan at kung maari i-recover. Opo, i-recover yung pera ng gobyerno. I-recover. At kung maari din ay para hindi na pamarisan ay ibilanggo. Yan po ay lang natin kung ano mangyari dyan pero iyon ang dapat na mangyari dyan kasi nga ay mayroon na tayong mayroon na tayong yung lesson dyan hindi na recover yung kay Hindi na recover yung
kinulimbat ni Jinggoy Estrada at saka ni Kwan ni ni Bong Revilla, hindi ba? Ay dapat yung ang number one purpose dyan, recover, hindi ba? Reclaim and recover. Ayan po. Ay ang masasabi ko lang po dyan ay dapat paniwalaan po natin ang Biblia. Opo. Na ang tao ay walang magagawa Walang magagawa. Kung hindi, susunod siya dun sa pagkaalipin niya sa kasalanan. Wala po magagawa ang tao. Sure po yan. Opo. The moment na, ang sinasabi po ng Biblia, the moment na ipinanganak ang tao, nakadestino na yan sa kwan, sa impyerno. Opo. Yan po nakadestino na po, maliban na siya ay kahabagan ng Diyos. Yun po maliban na siya ay makasumpong ng favor. Parang ganun po kay Noah yan. Noah and his family find favor in the eyes of God. Kaya sila lang ang naligtas, 8 kaluluwa lang ang naligtas doon sa Noah's flood. Ganito rin po yan. The moment na pinanganak ang tao, nakadestino na po sa impyerno yan. Maliban na lang kung makasumpong ka ng pabor sa Panginoon o kinahabagan ka ng Panginoon. Kaya wag po tayong maniwala dyan sa ito magaling na tao ito o matino na tao ito. Ay mayroon talagang ganun. Iba-iba talaga ang pagkasakim ng tao. May mga degree yan. At iba-iba kasi ang pananampalataya. Pero generally speaking, hindi po makakaligtas ang tao dyan sa pagkaalipin ng kasalanan. Opo, alipin po At bago ko po ibigay yung mga Bible verse para maniwala po tayo, ay ako po kasi ay isishare ko lang sa inyo Nung ako ay nag-Saudi Arabia, taong 1994 ata yun nung naborn again ako. Actually, pangatlong balik ko na yun sa Saudi. Ay 2 years yan. To 1996. 2 years po yan. 1994 to 1996. Ang una pong ipinaliwanag sa amin nung pastor, wala kang tsansa. Yung po ang pinaliwanag Wala ka talagang tsansa na makapunta ng langit. Yung po ang pinaliwanag kasi nga ay alipin ang tao ng kasalanan O sige kanya maghanap ka dyan ng mga tao na na hindi masisilaw ng salapi. Mayroon sigurong makikita tayo ngayon na hindi masisilaw ng salapi kung kinahabagan na siya ng Diyos. Ayun po. Kung naintindihan na niya yung aral ng Diyos. Yun po Kaya mayroon siguro ngayon na yung ayaw na yung kayamanan, hindi naman ayaw. Kung hindi na siya madadala ng kayamanan kasi alam na niya gusto yan, kayamanan, dahil magagamit mo yan sa pagtulong sa mahihirap, hindi ba? Sa paggawa ng kawang-gawa, hindi ba? O sa pag-build up ng mga church, kailangan yan Pero hindi ka na madadala para magpayaman ka sa iyong sarili. Yun po yan. Para sa iyong sarili. Kasi nga, ang sabi ni Jesus Christ, do not lay up for yourselves treasures on earth. Hindi ba? Kasi nga nabubulok yan o nananakaw o nasisira ng kwan ng mga anay o mot an rasay ano ba yung mot? Adi yung mga kwan yan, mga anay o siguro gamo-gamo o mga bakterya, hindi ba? Masisira
Oh, ayan po, hindi ba? Pero nga, kailangan natin yan para sa mabuting gawa, yang kayamanan. Opo. Pero bago po ako magpatuloy, para ipaliwanag ito at iiwasan ko po na husgahan si Arnel Ignacio. Iiwasan ko po kasi nga hindi tayo po ganun eh. Ang tatalakayin ko po dito ay ano ba talaga ang tao? Ha? Ano ba talaga ang katayuan ng tao? Kasi nga maraming nadadala po eh. Na ako aayusin ko ang Pilipinas, hindi ba? In 3 to 6 months, tatanggalin ko ang korupsyon. Huwag po tayong madala sa ganun. Kasi siya mismo, si Duterte mismo, may problema siya eh. Alipin siya ng kasalanan eh. Hindi ba? Paano niyang aayusin ang Pilipinas? Ngayon ay depende na yan kung naniniwala kayo sa salita ng Diyos o naniniwala kayo sa salita ng tao. Oh, ay tao lang yan eh. May problema din yan eh. Ngayon nga, nakakulong na siya eh. Hindi ba? At palagay ko hindi tatantanan yan. Oh, hindi tatantanan yan dahil may sabi din ang Diyos na I will repay. Vengeance is mine. Ay lalo na ganyan sinabihan niya ang Diyos ng gumawa ng langit at lupa who is this stupid God? Sabi niya who is this stupid God? Ay pagbabayaran niya po yan. Oh, hindi ba? At ang nakakapagtaka diyan, pumapalakpak pa yung mga tao. Sa bagay, purong naman bayaran yung mga tao doon kasi nga taong gobyerno po O, papalakpak talaga. Kaso, yung media, pinangapakita ng media, hindi ba? O, kaya kasama po ang media dyan O, paano ka makakalusot dyan? Paano ka makakapunta ng langit kung pati media kasama nila, hindi ba? O, mga tao pumapalakpak. O, mga media kasama. Walang tsansa Wala. O, hindi ba? Pinapalakpakan yung ganun. Ako nga ang pinagtataka ko doon, bakit may mga religious leaders siya na nakukuha, na sumusuporta pa sa kanya. Questionable sa akin yan si Abante noon. Kasi ako train ako ng mga Baptist ang nagturo sa akin karamihan doon mga Baptist. Questionable din sa akin si Joel Villanueva at saka yung tatay niya. Bakit? Member din ako ng Jesus is Lord bakit sila pumapanig? Kako ito. Yung pala nakakakuha siguro ng pabor. Ayan nga hindi nga talaga lulusot ang tao At ito na ngayon si Arnel Ignacio na galing po ng ng pelikula, hindi ba? Dapat independent siya simple sikat na siya Pero, ayan, na-involve pa rin. Hindi ba? Ngayon, bago po ako magtuloy-tuloy, hayaan nyo muna, nabatiin ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin at pasalamatan sila. Salamat po sa inyong lahat, Ito po sila, si Pussycat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, si Ibe Cumpio, si Joey Valenzuela. Salamat po sa inyong lahat. Third, pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Trabier, Andre Sanario, Juna Canao, Rosana Kawili, Bir Orozco, Ernie Caliago, Christine Joranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Dio Yanong, Bilya Laguinyo, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsaw, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Villarreal, Rose Jack Norme, Arnel Araujo, Vicente Tabladi, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Nunez, Estrella Rumbano, Arian Mendoza,
Nieves Olaviris, Aldrin Empalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Lorando Oliver Mamon ng La Paz, Iloilo, Ana Maria Aldisimo, Ili Casli, Maria Rivera, Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Coamag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Trico Mu Obriac, Concepcion Barsi at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panuorin palagi. Ito po sila Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Toto Kaosing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Demjus Journey Kagamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Kaawal di Carbonel, Attorney Silo Magno at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na. Ulitin ko lang po ito si Arnel Ignacio ay nai-involve sa 1.4 billion na pagbili ng lupa. Opo. Ay bakit nga ganyan? Ay Biblia po ang sasagot. Opo. Ay John 8:34, Jesus answered, "Truly, truly, I say to you, that everyone practicing sin is a slave of sin." Yan po ang sinabi ni Jesus Christ. Ay bakit naman niya sinabi yan? Ay tinatanong nga siya Kasi nga ang advocacy niya ay dumating ako kanya, I came to set the captive free. Yun ang sabi niya na nakasulat naman yan doon sa Isaiah, doon sa Old Testament. Yan po ang rason ng Biblia. Kaya pupunta dito si Jesus Christ to set the captive free. Ay simple, ang mga tao naman, matatalino naman po yan tinatanong siya, how come you will set us free? We were never been in bondage to anyone. How come you will set us free? At mayroon pang nagsasabi sa ibang, may kwento rin na ganito sa ibang gospel, ang sinasabi, we are Abraham's descendants. We were never been in bondage to anyone. How come you will set us free? Ito na ang sagot niya. Jesus answered, "Truly, truly, I say unto you, that everyone practicing sin is a slave of sin." Slave po Hindi ba? Kahit na anong basa mo dyan, hindi ba? Slave Hindi ba? Nasagot ba nila yan? Wala. Kasi nga alam nila lahat sila nagkakasala. Nagpa-practice sila ng sin. Hindi ba? Ngayon ay Romans 6 verse 16. Kahapon pala hindi ko na itaas na maigi, nagkulang yung taas ngayon itinaas ko na Do you not know that when you offer yourselves as obedient slaves? Si Paul po ang nagsasalita dito at kinukumbinsi ni Paul yung dito sa Romans 1st chapter hanggang 12th chapter ata yan kinukumbinsi niya na makasalanan ang tao. Yan po 12th chapter po yan. Wala siyang sinasabi kung hindi, wala kang tsansa. Makasalanan ang tao. Ito, babasahin ko lang po para maniwala kayo. 6th chapter na po ito. Hindi siya tumitigil. Ang sinasabi niya, ang tao ay nahulog sa kasalanan o alipin ng kasalanan. Yan po. Sige, basahin po natin Do you not know that when you offer yourselves as obedient slave, you are slaves to the one you obey? Tama naman, hindi ba? Whether you are a slave to sin, leading to death, or to obedience, leading to righteousness. Ayan po, hindi ba? Ano ang sabi niya? Hindi ba kayo? Kung ino-offer niyo ang sarili niyo para maging slave, ay slave kayo
noong sinusundan nyo o yung slave kayo ng kung sino man yung nag-uutos sa'yo na sinusunod nyo. Yung po ang sabi ni Paul dito eh. Nagkakasala ang tao kasi tuloy-tuloy po yan eh. Kahit na nga mga born again, nagkakasala din po. Pero maihahambing natin doon sa dating kasalanan, maliliit na lang ang kasalanan. Yan po ang born again. Yung dating kasalanan, hindi na niya pwedeng gawin yan. Kung hindi, paliit ng paliit. Hindi ba? Kung noon ang sinasabi niya ay nagsisinungaling siya na nakita ko na siya ang pumatay o siya ay drug lord. Sinasabi niya, hindi ba? Yan si Dilima, drug lord yan. Pero hindi naman. Kung born again siya nahimasmasan siya, ay hindi na niya gagawin yan. Hindi na niya pwedeng gawin yun. Yun po ang ibig sabihin. Kung nangangalon siya dati, kung na-born again siya, hindi na niya gagawin yun. Iiwasan na niya yan. Yun po ang ibig sabihin ng born again. Nagkakasala pa, pero maliit na lang. Galatians 5:1. In freedom, Christ has set us free. Ayan po eh. Kaya nga siya pumunta rito eh. It is for freedom. Sabi ng ibang translation. Ay simpre, pipili ka din ng translation, hindi ba? Ano bang gusto nyong translation, hindi ba? It is for freedom that Jesus Christ set us free. Ang liwanag po, hindi ba? Stand firm therefore, and do not be entangled again in a yoke of slavery. Ang linaw po, hindi ba? Bakit hindi maintindihan yan? Kung pinalaya ka na, ay laya ka na. Pero hanggang hindi ka pinapalaya, ay yun nga kung hindi ka nakasumpong ng pabor. Katulad ganyan siguro kay Arnel Ignacio, hindi ba? Na kung magsalita ay napakagaling, hindi ba? Inayos ko na kanya. Yung mga nabilanggo sa Qatar, hindi ba? Mayroon palang ganito, hindi ba? Kahapon lamang tinalakay ko itong buong linggo na ito katatapos lang ng yung si Alvarez naman, hindi ba? Si Congressman Pantaleon Alvarez ibinuking ng kanyang sariling anak, hindi ba? Panganay na anak, hindi ba? Lalaki pa. Hindi ko na sana tatalakayin pero nung nakita ko po na lalaki, ay may biring kako ito. Akala ko kasi babae Kasi nga, yung may pinapakita na babae doon ay sumasayaw. Binaliwala ko. Yung pala, yun yung pinag-aralan ko, yung pala yung ibinabahay doon sa mansion over the hilltop, hindi ba? Ay sus, grabe po yan. Opo. Kaya nga, ang kuwang ko po, ang nagtataka po ako nung tinanggal siyang speaker. Opo, tinanggal po yan Bakit hindi siya makaalis kay Duterte? Bakit hindi siya humiwalay? Kasi tinanggal siyang speaker Ay kahit na si Sara ang nagtanggal sa kanya, ganun din yun. Duterte rin yan. Ayan na nga. Pero magandang talakayin po yan yung papaano po na-acquire yung mga lupa dyan sa kabundukan. Kabisado ko po yan. Opo, kasi ngayon po, yung ikikwento ko lang po sa inyo, yung Sambales at saka Kapas Tarlac Road, malapit na pong mabuksan. At yung po mga highway po talaga, malapit na. Ngayon ay nagkakagulo na po ang mga tao doon sa amin dahil gagawing residential na po yung dadaanan ang dami na po nung nag-a-apply. Opo. Kahit nakabundukan yan, ay pag dinaanan kasi ng kalsada yan, nagiging residential. Opo.
Ganun po yan. Sa ibang araw po ay ikikwento ko yan, ano. Ngayon ay ito tayo ngayon sa sa Ephesians 2 chapter 2 verse 8 and 9. At dito na po ako magwawakas, ano. For it is by grace that you have been saved through faith. Yan po, ano. For it is by grace that you have been saved through grace, and this not from yourselves. Na-save ka dahil sa grasya ng Panginoon. Through faith. Of course, hindi ka naman bibigyan ng grasya kung wala kang faith, hindi ba? Yun po eh. At hindi ka naman magkakaroon ng faith kung hindi ka nakakarinig. Kaya nga kami, mga born again, kahit na alam namin na walang nakikinig sa amin, ay okay lang. Pero paisa-isa yan, mayroon ding nakikinig yan. O sa ibang araw, kung may problema ka, hindi ba? Kung may katanungan ka sa buhay, hindi ba? Lalapit ka ngayon sa mga ngaral. At ganun po ang nangyari sa akin. May katanungan ako sa sarili ko. Ay walang makasagot. Nasasagutan nila, pero hindi talaga tama. Opo. At yan po ang isishare ko sa inyo sa ibang araw. Opo. Ang katanungan ko po ay pahapyaw lang ha. Ang katanungan ko po ay ako po ay engineer ay. Opo. Ako ay nagtatrabaho. Walang hinto po ako nagtatrabaho. Pero bakit ang tao ay tinatawag akong batugan? Yun po ang katanungan ko eh. Bakit ako tinatawag ako na ay sila yung mga standby. Ayun. Yun po. Kaya ako ay nagtataka ako, bakit ganito ang mga tao? Ayun. Ang Biblia po ang nagkuhan sa akin. Nung dumating ako sa Saudi, ay malupit pala ang tao. Yun po ang dinidiscuss nung kwan. Kasi ganoon eh, pag may bago kasing dating, change topic sila eh. Change topic yan. Yung mga nagtuturo doon sa Saudi Arabia, change topic agad. Ang sasabihin sa'yo, wala kang tsansa. Masama ang tao, islib ang tao ng kasalanan. At yung nga, napakalupit ng tao. Napakalupit po talaga. Opo. Malupit ang tao. Kahit na sila ang walang ginagawa, istambay sila, pwede nilang sabihin sa'yo na batugang kay. Ganun po ang nangyari sa buhay ko. Kasi nga, ay doon ako natira sa bahay ng asawa ko o yung pamilya nila at nagnegosyo lang kami. Ay ngayon, ay nung wala akong trabaho, sabi nila, batugan ako, wala akong kwintang, ay tika muna ka ako. Tika muna. After 3 years po, almost 4 years, doon ako nakatira sa bahay ng manugang ko. Manugang, ng biyanang ko. Pero, okay sana yung negosyo, pero inalisan ko. Ayan po. At yun ang katanungan ko, bakit ganito ang mga tao? Galing ako ng abroad, nag-asawa ako, bakit pagdating ko doon sa probinsya ko, ay ganun ang tawag nila sa akin, ay malupit nga ang tao. Ayan po, ano? And this is not of yourself, it is the gift of God. Yung pong habag, gift of God po yan, yung grace. Of course, kailangan may paniniwala ka. Pero paano ka ngang maniniwala kung wala kang naririnig? O may naririnig ka, binabaliwala mo. May naririnig ka, pero tika muna, saka na lang yan, hindi ba? Ganun po yan eh. Pero po doon sa Saudi Arabia, ibang-iba po ang nabuburn again sa Saudi Arabia. Kasi nga, araw-araw pinagkukwentuhan yan eh. Para nga ako kumuha ako ng masteral ng engineering dyan sa TUP, formerly PICAT. Kumuha po ako dyan. Natapos ko po yung yung academic requirement. Ay, daig ko pa ang nagmasteral Yung 2 years ko sa Saudi,
daig pa sa pag-aaral po ng Biblia. Opo, daig pa kasi nga araw-araw pinag-uusapan namin. Basa na kami ng basa. O, pinagkikwentuhan namin sa pagkain, sa pagtulog, sa trabaho, pinagkikwentuhan namin yan. Kung sino si Jesus Christ, sino ang Diyos, ano ang Biblia, ano ang salita niya. Kaya, daig pa yung nagmasteral ako. Opo. It is the gift of God, not as a result of works, so that no one may boast. Ayan po ang nakasulat sa Ephesians chapter 2, verse 8 hanggang 9. Basahin ko lang po ulit para maintindihan po natin. For it is by grace you have been saved through faith, and this not from yourselves. It is the gift of God, not as a result of works, so that no one may boast. Walang maipagmamalaki po ang tao. Wala. Puro kayabangan po ang tao Ako, sabi niya, tatanggalin ko ang droga in 6 months o yung corruption in 6 months. Kalukuhan po yan. Nagtataka nga ako dong kila Eddie Villanueva Bakit sila nadadala sa ganun? Alam nila na boosting yun. Ay, sa Diyos walang boosting Wala ayan nakasulat. So that no one may boast. Hindi ba? Nagtataka ako kay Abante. Bakit nung una ay sinupurtahan niya? Ay, training po ako ng mga Baptist, pero mga Bisaya po yun. Mga Bisaya. Opo. Pero nung nasa Alcobar ako, napasama ako dyan sa grupo ni Abante. Dyan sa Alcobar. Opo. Kasi humahanap ako ng born again, ay wala akong makita. Ay Baptist na lang ang pinasukan ko ay iyon. Pero nung bandang huli, nakakita ako ng born again talaga. Sa gabi, doon ako sa born again. Sa umaga, doon ako sa Baptist ng Biyernes, ng araw ng Biyernes. Dalawa po ang inaatinan ko. Kaya nga, Wilbers po ako Opo. Sige po, hanggang dito na lang po at sana ay may naintindihan tayo. Bukas po ang tatalakayin ko, bakit natalo si Trillanes at saka si Pacquiao. Maaring wala akong Bible verse doon, pero tatalakayin ko po yan. Isishare ko yung pananaw ko dyan. Bakit natalo si Trillanes at saka si Pacquiao, si Manny Pacquiao. Sige po, at dalayan ko po sa Panginoon bago po ako mag-umpisa ay sana ay bigyan tayo ng wisdom ng Panginoon sa ating pakikinig. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.